The purpose of self-improvement is serving God. Ang purpose mo bakit ka nag-self-improvement ay para maglingkod sa Diyos. Sa di nakakaalam, ang channel na ito ay ginawa ko sa umpisa ay isang tutorial sa video editing. Ngayon actually nabago ko ng content ko. Ako ay more realistic na matuturuan naman kita sa mga bagay na realidad sa buhay na magagamit mo para makatulong sa iyo. Ganito, most of you na nanonood may Peter Pan syndrome na ang ibig sabihin na hindi kayo tumatanda. Ang isip nyo, di kayo nagmamature kaya isip bata pa rin kayo hanggang ngayon. Kaya isang bagay na realidad ng buhay bilang isip bata ay matatangay tayo sa mga iba't ibang impluwensya ng kung ano-ano sa social media tulad ni Andrew Tate Cabiclar sa paniniwalang blue pill, red pill at black pill. At may alam akong talata tungkol dito na ang mga tao ay nakalimutan na ang Diyos. Kaya kung kani-kanino nakikinig ang mga isip bata na tao. Epeso 4:14 hanggang 15 upang maging bata pa na napakahapayat nila sa mga pagkasdalaka, magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral sa pamamagitan ng mga daya ng tao, sa pamamagitan ng kanilang katusuhan sa mga lalang ng kamalian, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig ay magsilaki ang sa lahat ng mga bagay sa Kanya na siyang Pangulo sa makatuwid bagay si Kristo. Oo, kung nakikinig tayo sa na di pa mature na sa mga tao, maliligaw tayo ng landas at mawawala na ang true purpose of life na sumunod tayo sa Diyos. Kaya you are lucky sa channel na ito. Hindi lang panglaman na self-improvement ang ituturo ko, kundi pang-spiritual na in reality kailangan natin ng Diyos. Ang purpose ng tao ay maglingkod sa Diyos. Mababasa mo yan sa Ecclesiastes 12:13. Ito ang wakas na mga bagay, lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ang pagsunod sa Diyos ang ituturo ko bilang Kristiyanong YouTuber. Hindi blue pill, hindi red pill at hindi rin black pill kasi ang payo ng Diyos ang pinakamabisang payo sa lahat at hindi payo ng mga iba't ibang tao na nangliligaw lamang sa mga kabataan ngayong panahon ng digital age. Kaya ang bidyong ito i-explain ko bakit ang self-improvement ay meant to be serving God and why. And without further ado, let's begin. Ang ang looks-maxing self-improvement ay hindi masama. Magiging masama lang ito kung ginagamit mo ito sa masama. Ang looks-maxing at self-improvement ay is a double-edged sword na kung pwede itong gamitin sa masama at sa mabuti. Katulad ng itak. Ang itak it meant to be na pamputol ng puno para sa ikabubuti ng lumberjack. Ang problema, may mga gumagamit ng itak para pumatay ng tao. Ito ang problema. May mga tao na ginagamit ang looksmaxing sa masama katulad ni Clavicular. Nakaka-get away siya sa trouble dahil sa influence niya sa mga taong gusto siya ng mga matasamang tao kaya pinoprotektahan siya ng mga masasamang tao. Ano mang pagkapuot mo sa kapwa gaya ni Jesus, sabi ni Jesus na mapuot ka lang sa kapwa mo, mamamatay tao ka na. Juan 3:15, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao at nalalaman ninyo ang sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahan ng buhay na walang hanggan. Hindi lang si Clavicular kundi kasama na dito ang mga influencers na nagsasabi ng mga masama sa isa't isa. At hindi ako galit kahit sino mang influencer na nagsasabi ng masama sa kapwa. Kundi lahat tayo guilty dito. At di ako galit para matuwid mo ang mali, sabihin mo ang tama. Laging tama lang ang sasabihin ko na katotohanan. Hindi mali ng bawat isa. Sa tingin ko, kung kilala ni Clavicular ang Diyos, hindi siya magkakaganyan kaya kaawaan sana siya ng Diyos. Ganito, ang self-improvement at looks-maxing na payo
ng mga iba't ibang tao dito sa YouTube ay parang walang kabuluhan kung susundin mo ito. Alisin mo ang payo ng Diyos, makinig ka lang sa payo ng tao, mawawalan ka ng kabuluhan. Believe me, lalabas ang payo ng tao, uminom, kumain, mag-asawa. Kung walang Diyos, maniwala ka, sasama tayong mga tao kung susunod tayo sa ating laman, hindi espiritual. Kaya sa bidyong ito ituturo ko kung bakit kailangan natin ng Diyos sa self-improvement at looks-maxing. Kung walang Diyos parang lalabas na sa movie tayo ng Fight Club at American Psycho. Kung kasi nung sila ay di naniwala sa Diyos, nawalan sila ng kabuluhan kung nag-observe ako sa mga bida ng mga palabas na ito. Kasi nakaka-relate ako sa movie ng Fight Club nung kalaban ko ang sarili ko sa paglilingkod sa Diyos. Simula nung di ako nakaawit sa choir, kalaban ko ang sarili ko sa self-doubt na di na ako maliligtas dahil sa kasalanan ko. Ang mga demonyo silang bumabagabag sa akin. Kaya parang lalabas na sa Fight Club ako, kalaban ko ang sarili ko at mga demonyo. Kung Kristiyano ka na nasa looks maxing at self-improvement, hindi lang ang sarili mo ang kalaban mo, kundi ang mga daya ng mga demonyo at anumang kasamaan dito sa mundo. Tatlo ang kalaban mo bilang Kristiyano, ang sarili mo, ang mga demonyo, at buong mundo. At sa tingin ko, ako lang ang YouTuber or TikTok influencer na ganito. Kaya I warn you na karamihan sa inyo patay. I'm sorry to say this. Kung di ka naniniwala sa Diyos, patay ka. I'm sorry to say this kasi di mo kilala ang Diyos at di ka kilala ng Diyos. Siguro sa paghukom, 'pag di ka kilala ni Kristo, I warned you na alam mo na kung saan kayo papunta at sinasabi ko lang ito para hindi kayo mabigla. In reality, kailangan natin ng Diyos na sasamahan tayo sa ating looks-maxing at self-improvement mga bros. At payo lamang ng Diyos ang susundin natin, hindi payo ng iba't ibang tao kasi diwa din ng Biblia ang looks-maxing at self-improvement eh. Kaya may mga payo ng ang Diyos na susunod tayo sa Kanya. Ito, Jeremias 10:23, talastas ko, O Panginoon, na ang lakad ng tao hindi nasa kanyang sarili kundi rin nasa tao na lumalakad ng matuwid sa kanyang mga hakbang. Parang mali yung AI na. Jeremias, mali yung ano ng AI, okay? Jeremias 10:23. O Panginoon, talastas ko ng lakad ng tao hindi sa kanyang sarili, hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Kung nasa self-improvement tayo bilang self-help, hindi natin kaya ituwid ang ating sarili kundi ang magtutuwid sa atin ay ang Diyos. Kasi marami ako self-improvement na YouTuber na di na daw sila nagugun. Tapos bumalik pa rin sa paggugun kasi hindi niya kaya baguhin ang sarili niya tulad ni Henry King. Nakakatawa pero ito ang realidad, talagang ganun na hindi natin kaya na di natin mababago ang sarili kundi ang Diyos ang magtutuwid sa atin. At di natin ang tutuwid sa atin din ating sarili. Kasi depende sa puso ng tao kung mababago niya ba ang sarili niya o hindi. Kawikaan 16:9, ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mahakbang. Kaya anumang plano mo sa buhay, matuwid mo man o ang iyong lakad o hindi, tanging Diyos lang ang makapangyarihan na baguhin ang puso mo at ang Diyos lamang ang magtuturo sa iyo ng tamang direksyon sa iyong looks-maxing at self-improvement. Kaya para maligtas ka at makinabang ka sa kabanalan sa kapwa at anumang hamon mo sa buhay laban sa sarili mo, mga demonyo at itong buong mundo. Kung hiwalay tayo sa Diyos, di natin kaya baguhin ang sarili natin dahil merong mga demonyo na nanggugulo sa ating looks-maxing at self-improvement. Kasi ang mga demonyo sumasakay sa mga tao, napapagawan tayo ng masama para hindi tayo maligtas at di na tayo mag-looks-maxing at self-improvement. Kung ano ang magagawa
Kung ano ang magagawa ng demonyo, actually marami, mga bisyo, sugal, pambababae, panood ng mahalay na panoorin, prostitution, paglalasing, pagkain ng nakakasama sa katawan, taba, sugar, kaya tayo nagkakasakit. Ah, hindi lang pagkakasakit sa ating katawan kundi sakit din ng ating kaluluwa. Kasi kasi walang walang salita ng Diyos na makakapagtuwid sa atin, kaya yung mga iba patay sa ang kanilang kaluluwa kasi gumagawa sila ng masama. It makes sense na bakit ka nagkaroon niyan diabetes kasi kasalanan mo rin naman. Kain ka ng kain ng mga matatamis, eh, alam mo naman na masama sa tao ang pagkain ng matatamis. Kasi payo ng doktor na huwag kayo kumain ng matatamis ng sobra, masama sa katawan. Ganito, tapos ganito, tapos nung nagkasakit ka ng diabetic, hiniling mo sa Diyos na gumaling ka, nung hindi ka gumaling sinisi mo sa Diyos, mali yun. Na ang Diyos pa ang may kasalanan? Hindi, ang Diyos hindi kusang dumadalamhati kaya tayo may kabiguan sa buhay dahil sa ating mga kasalanan. Panaghoy 3:23, sapagkat siya'y hindi kusang dumadalamhati o nagpapapanglongan sa anak ng mga tao. Kaya kaya lang naman tayo ay may mga kabiguan sa buhay kung nagpa-practice ka ng self-improvement o losmaxing, eh, dahil sa kasalanan natin. At ang mga demonyong nanggugulo, ang payo ng Diyos ito, Santiago 4:7, "Pasakot nga kayo sa Diyos, dadapwat magsisalangsang kayo sa diablo at tataka siya sa inyo." Kasi ang mga masasamang espiritu, ang mga demonyo ay nakakaimpluwensiya yan sa mga tao. Ang mga demonyo ang nagpapagawa sa tao ng masama. Ang tao na magulang mo na imbis na mahalin mo ang magulang mo, may mga 'di gumagalang sa magulang, or worse, may mga kabataang pumapatay ng magulang. Madami akong self-improvement at looks maxer na 'di gumagalang sa kanilang mga magulang, na nagtuturo na huwag daw igalang ang magulang mo, okey lang daw manood ng okey lang daw mambabae, okey lang daw magsugal. Lahat ng iyan ay gawa ng mga demonyo sa daya sa kanilang sarili at buong mundo. Efeso 2:22, na iyong lakaran noong una ayon sa lakad na sanlibutan nito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin na espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsaway. Kaya alam ko sa iyong mabuti mag-assess kayo, halos lahat may mga masasamang espiritu sa katawan, at sinabi ko na hindi mo kayang baguhin ang sarili mo kahit mag-looks-maxing ka pa o mag-self-improvement. Panoorin mo man ng panoorin ng mga self-improvement at looks maxers, ay guarantee na hindi mo pa rin kaya baguhin ang sarili mo. Mawawala lang 'to ngayon mabautismuhan sa tamang bautismo. Kaya inaanyaya ko kayo na makinig ng Mass Indoctrination sa MCGI channel dito sa YouTube. Malalaman mo ang mga ibig kong sabihin. May tunay na Diyos at sa tingin ko tinatawag ka niya. Ito ang talata, Kawikaan 1:24-25, "Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi, aking iniunat ang aking kamay at walang nakinig, kundi inyong inuwi sa wala ang bukong payo at hindi din niyo inibig ang aking saway." Pasaway tayo sa Diyos mga bros. Yun ang purpose ng self-improvement ng tao. Lalo kang mag-i-improve kung kasama mo ang Diyos dito sa looks-maxing man naman, lalo kang pupugi kung susunod ka sa Diyos. At madami pa akong kailangan i-explain sa inyo. I think dito na matatapos ang video na ito. Eh, and more videos to come, one at a time with God willing. It's not over until you win your crush. So looks max to your potential and see you in the next video.